Hi everyone! So kakatapos lang po ng bagyo and I want to leave this message to you, a very short message from the Lord. The Lord said in His word in Proverbs 3:5-6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path." So anuman po ang pinagdadaanan nating pagsubok ngayon, anuman po yung ating mga sitwasyon, tayo man po ay dumadaan sa napakahirap na sitwasyon ng ating buhay sa ngayon, sa mga nabagyo, sa mga nabaha, sa mga nasunugan, sa mga namatayan, sa mga dumadaan ng matitinding pagsubok, walang pera, walang makain, walang pambayad ng bills, may sakit at karamdaman. Sa oras na to, the Lord wants you to know that if you trust on Him, He will give you the desires of your hearts. He will help you. You just need to trust in the Lord with no regrets, with no doubt. Alam nyo, hindi man po natin na nalalaman kung ano yung mga purpose ng mga bawat sitwasyon na meron tayo sa oras na to. But isa lang po yung purpose ng Lord, for us to have our faith and our trust on Him alone. Kasi sa mga pagsubok po na pinagdadaanan natin, walang ibang makakatulong sa atin at walang ibang magbibigay sa atin ng protection kundi ang Panginoon. Walang iba tayong matatakbuhan dahil bawat isa din po sa atin ay may pinagdadaanan. So wag po tayong magtiwala sa tao, wag po tayong magtiwala sa kakayahan na kayang ibigay ng tao, ng gobyerno, ng mga kamag-anak mo, ng mga kaibigan mo. Wala po tayong ibang pwedeng pagkatiwalaan sa oras na to kundi ang Panginoon lang. Kasi pag ang Panginoon po ang pinagkatiwalaan natin, ang Panginoon po ang hahawak ng buhay natin, mag-aayos ng buhay natin, at makikita po natin yung himalang inaantay natin at inaabangan natin sa buhay natin. Alam nyo kapatid, sobrang simple lang ng salita ng Diyos na trust in the Lord with all your heart. Pero pag sinaliksik natin at inintindi natin ng maigi kung ano ang ibig sabihin nito, ang ibig sabihin nito kapatid, huwag nating gamitin yung sarili nating pangunawa o sarili nating isip o sarili nating kakayahan. Maniwala tayo sa Diyos ng buong puso, ng buong isip at buong kaluluwa, dahil walang ibang magliligtas sa atin, walang ibang magmamahal sa atin, walang ibang magpapagaling sa'yo, walang ibang magbibigay ng pangangailangan mo, walang ibang tutulong sa'yo kapatid sa oras ng pangangailangan kundi ang Panginoon lang. Kung ang ibang mga tao ay na-frustrate tayo, nasasaktan tayo, umaasa tayo sa tulong na kaya nilang maibigay. Pero pag sa Diyos po tayo nagtiwala, hindi po tayo masasaktan, hindi po tayo ma-frustrate. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang po napakababaw, kundi napakalalim, diba? Dahil sabi niya nga po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Binigay na po ng Diyos sa atin ang kaligtasan. Ang kailangan lang po natin gawin sa oras na to ay lumuhod, manampalataya, manalangin, kumapit sa Panginoon, dahil kapag po sa Diyos tayo titingin, sa Diyos tayo magtitiwala, ang buhay po natin ay magiging maayos, ang buhay po natin ay magiging masagana, ang buhay po natin, lahat po ng pagsubok na pinagdadaanan natin, lahat ng sakit at karamdaman na pinagdadaanan natin, ang Diyos po ang magbibigay ng solusyon. Kaya kapatid, sa oras na to, huwag tayong mawala ng pag-asa. It's not yet too late to trust in the Lord. It's not yet too late to pray to God. It's not yet too late to kneel down to God.
and say, Lord, help me. And say, Lord, I surrender to you everything. Take complete control of everything. I trust you, O God. And you will see God's divine, supernatural move in your life. So wala po akong may iwan sa inyo sa oras na to, kundi patuloy niyong alalahanin at patuloy niyong ilagay sa inyong mga puso at inyong mga isip that you need to trust God. Trust the process. Trust His purpose. Trust His ways. Because His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. And His plans for us is to prosper us and not to harm us. His plans for us is to give us hope and a good future. Hindi po gusto ng Diyos na tayo ay mapahamak, kundi ang gusto ng Diyos tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, habang naririnig mo pa ang tinig na to at napapanood mo tong video na to, alam ko hindi ito aksidente. The Lord has a purpose in your life. And now, the Lord is waiting for you. He said in Jeremiah 33:3, call to Him and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Kapatid, kailangan mo lang tumawag sa Panginoon. Dahil pag tumawag ka sa Kanya, sasaklolohan ka niya. At hindi ka mabibigo. Jesus loves you. The Lord bless you and keep you. Trust in Him and He will save you. God bless everyone. Shalom. Keep safe and let the peace of the Lord be upon every one of you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen.